Yo, Kirara, kumusta? Gusto ko lang po sanang i-promote itong bagong channel natin, ang Katha. Bale, dito po natin ililipat at i-upload yung mga fictional stories natin. Para lahat po ng stories na nasa main channel natin, which is Nginig Stories, ay puro true stories lang po. Sana po makapag-subscribe po kayo. Katha, ito po yung magiging fictional stories channel ng Nginig Stories. Muli po, Katha, sana po makapag-subscribe kayo. Yun lang naman, maraming salamat po. Share ko lang po yung kwento ng family namin. Nakatira kami sa kabundukan ng Quezon. Tahimik, payapa at malayong-malayo sa buhay sa syudad nung nandun pa ako. Umuwi po ako dito nung matanggal ako sa trabaho ko sa Makati. Ewan ko rin ba kung bakit gustong-gusto kong lumuwas nun sa Maynila. Mas matiwasay naman pala ang buhay sa probinsya. Anyways, so yun nga po. May kalayuan sa kabihas na ng tinitirhan namin. May mga kapitbahay din naman kami, pero malalayo ang mga pagitan. Malawak po ang bakuran namin at maraming tanim na halaman at mga gulay si Mama. May mga puno din ng mangga sa paligid, bayabas, buko at kung ano-ano pa. Maraming alagang manok si Tatay. Kinamulatan ko na yung hilig niya na yon. Tas marami rin kaming aso. Mga 6 pa lang siguro sila nun. So nangyari ito year 2015. Isang hapon yon. May dumating na bisita sa amin. Tito ko daw yon, pinsan ni Papa, sabi ni Mama. Hindi ko kasi kilala kasi nun ko pa lang siya nakita. Inutusan ako ni Mama na tawagin si Papa na nung time na yon nagsisibak ng panggatong na kahoy sa likod bahay para siya na ang sumalubong. Pinagmamasdan ko silang mag-usap ni Papa sa may beranda. Okay naman. Nagtatawanan at nagtatapikan pa sa balikat at braso. Alam mo yung magtropa na matagal nang hindi nagkita. Kaya lang parang ang weird. Kasi napansin ko na hindi siya nakikipag eye to eye contact kay Papa. Palagi lang siyang nakatingin sa baba. O kaya ay inililibot sa kung saan yung tingin. May manakanakang pagsulyap sa mukha ni Papa. Pero hanggang ganun lang. Kako sa isip ko, baka nahihiya lang. Kinagabihan habang kumakain kami ng dinner, nagkwento si Tito Ben. Hindi niya po totoong pangalan yan. Na kaya daw siya napadpad sa amin ay dahil nag-away sila ng asawa niya. Nahuli niya daw kasing may kalaguyo, tapos kakilala pa nila. Wala naman daw silang anak, kaya nilayasan niya. Di todo comfort naman si Papa. Natapos na lang kaming kumain nun, pero halos hindi nagalaw yung pagkain niya. Nung matutulog na kami, sa kwarto kaming 3 nila Mama natulog. Tapos si Tito sa mahabang upuan sa sala na tinutulugan ko. Hindi kami halos nakatulog ng gabing yon kasi parang ang init-init ng pakiramdam namin. Parang maalinsangan. Sabi ko pa kay Mama, ang init naman pala kako sa kwarto nila. Sabi ni Mama, nagtataka nga din daw siya. Kasi normally, malamig naman daw doon. At dahil nga hindi kami makatulog, kung ano-anong napagkwentuhan namin nila Mama nung gabing yon. Maya-maya, biglang nagtahulan yung mga aso namin. Tahol na parang may kasama pang pag-alulong. Bihirang-bihirang magsitahol yung mga aso namin na yon. Kaya naman nilabas ni Papa para tignan kung ano yung tinatahulan nila. Bago pa man siya makalabas ng kwarto, yung mga tahol ay napalitan ng mga ingit o iyak ng aso na para bang bigla silang natakot. Lalo kaming na-curious kung anong meron sa labas. Kaya pati sana kami ni Mama ay lalabas para tignan kung anong meron. Pero pinigilan kami ni Papa. Siya na lang daw.
So lumabas si Papa. Medyo natagalan si Papa nun. Pagbalik niya, para bang gulong-gulo si Papa. Dumiretso lang siya ng higa. Tinanong namin siya. Sabi niya lang, si Tito daw nasa labas. At matulog na lang daw kami. Tapos tumalikod na siya at natulog. Lalo kaming naguluhan ni Mama nun. Napuyat talaga kami sa kuryosidad dahil doon. Kinabukasan, medyo tinanghali ako ng gising. Mga 8 or 9 na yata yun. Naabutan ko si Mama, Papa at Tito Ben na nag-uusap-usap sa hapag habang nagkakape. So nagtimpla lang ako ng kape ko, tapos sa may veranda na lang ako nagkape. Maya-maya, tinatawag na ako ni Papa. Magpaalam na daw ako kay Tito Ben at aalis na daw ito. So umalis na nga si Tito Ben. Dala niya yung gamit niya at isang manok ni Papa. Naisip ko, gusto lang palang manghingi ng manok na panabong. Ang layo pa ng narating niya. So matapos yun, habang nanananghalian, doon na sila nagkwento sa akin. Sabi ni Papa, kinausap niya daw si Tito Ben at pinilit na magtapat ito sa kanya. Nagsabi naman daw ng totoo si Tito. Kagabi daw kasi, kaya pala ganun si Papa pagbalik niya sa kwarto. Paglabas niya pala, sinilip niya agad si Tito. Nahihiya kasi siya sa ingay ng aso. Kung kailang may bisita saka nag-ingay ng ganon. Kaso wala daw si Tito doon sa mahabang upuan. Naisip niya, baka umihi daw sa labas. Pagsilip niya sa labas, tinitignan niya kung anong meron doon. Wala naman daw tao. Babalik na daw sana siya sa kwarto. Nang mahagip niya sa paningin niya, ang isang hindi kaaya-aya at nakapangingilabot na tanawin. Masuka-suka daw si Papa sa nakita niya. Si Tito Ben daw, nasa tabi ng isang tangkal ng manok. Nakasiksik sa may halaman sa sulok at kagat-kagat sa liig yung isang manok ni Papa. Pulang-pula raw ang mata ni Tito na parang nagliliwanag pa sa dilim. Tapos tulo daw ng tulo yung laway. Siya pala yung tinatahulan ng mga aso. Hindi daw malaman ni Papa ang gagawin. Gusto niya itong labasin nung mismong oras din na yon. Pero kinalma niya lang daw ang sarili niya at bumalik na nga sa kwarto. Kaya naman pagka umaga nga nun, kinausap niya na kaagad si Tito. Nung una, parang ayaw pa rin magsalita ni Tito. Pero katagalan ay umamin na rin daw ito na aswang nga raw siya. Ang sabi ni Tito, nahawa lang daw siya sa pinamiyastahan nilang lugar sa Visayas. Hindi ko na lang po i-specify yung lugar. Mahirap na Naaya lang din daw siya na mamiesta ng tropa niya doon. Since dayo nga siya, wala siyang kaide-ideya na yung isla daw pala na yon ay pinamumugaran ng mga aswang, manlalason, mangkukulam, at kung ano-ano pang mga nakakatakot na tao. O mas mabuting sabihin, ng mga dating tao. Hindi niya sigurado kung paano siyang nahawahan. Kasi parang wala naman daw nangyaring kakaiba nung nandun siya. Wala din naman daw ginawa sa kanya o sa kanila ng tropa niya. Basta nung nandun daw sila, kain lang daw sila ng kain tapos nakikipag-inuman. Pero tingin niya raw, dun siya nadali sa inuman. Kasi pwede daw palang dinawdawan yung shot niya o nilawayan. Isang paraan daw yun para mahawa ng pagkaaswang. Yun din daw ang totoong dahilan kung bakit siya iniwan ng asawa niya. Nahuli kasi siya nitong umiinom ng sariwang dugo sa kusina nila isang hating gabi. Sobrang natakot daw sa kanya yung asawa niya. Kaya nagtatakbo daw ito palabas ng bahay habang nagsisisigaw. Natakot daw siya noon na dumugi ng mga tao, kaya naman umiskaw po na rin siya. Sabi niya, ay dugo naman daw yun ng baboy na binili niya sa merkado. Sabi pa niya hindi niya raw kayang kumain
o uminom ng dugo ng tao. Naiisip pa lang daw niya, parang nangingilo na siya. Ang mali lang daw niya nun, hindi niya agad sinabi sa asawa niya. Pero kahit ganun po, hindi po pumayag si Papa na magstay pa siya sa amin. Kaya maayos niya itong pinakausapan na humanap na lang ng ibang matutuluyan. Naiintindihan naman daw ni Tito. Asawa niya nga daw natakot sa kanya Kami pa kaya? Mabuti na lang talaga at napaalis siya ni Papa. Nakakatakot kaya? Paano na lang kung bigla siyang atakihin ng kate? Tapos naubos niya yung manok ni Papa. Baka kami pa yung isunod niya. Kahit sinabi niya pang hindi niya kayang mambiktima ng tao, maigi na rin yung sigurado. Anyways, ever since naman po, ay wala na kaming balita kay Tito Ben. Ang huling sabi daw ni Tito kay Papa, susubukan niyang makahanap ng makakatulong sa kanya. Manggagamot, albularyo, o kung ano paman, para daw mapagaling siya at maibalik ang nawala niyang pagkatao. 2015 pa po yun, 2023 na ngayon. Sana lang nagtagumpay si Tito sa misyon niya. Kasi kung hindi, kumusta na kaya siya ngayon? Ano na kayang ginagawa niya ngayon? Magandang gabi, Sir Kira. Ako po si JM. Gusto ko po sanang ibahagi ang true to life story ko. At sana po ay mabigyang pansin niyo ito. Pakibati na din po sana sila Tintin, Bea, Princess, Annie at Yuan na mga kaibigan ko po. Salamat. Umpisahan ko na po ang kwento. Dati po akong empleyado sa DLSU Laguna bilang IT Laboratory Assistant sa IT Department. Nangyari itong karanasan ko sa mismong paaralan na pinagtatrabahuhan ko. Labas man po o loob ng opisina. Halos 4 na taon din po akong nanatili doon hanggang sa mapagpasyahan kong umalis na lang dahil sa mga kababalagang hindi ko na kinakayang maranasan pa. Sa KD Lab po ako na-assign nung ma-hire ako. Way back 2013. Sobrang saya ko pa dahil hindi na ako nahirapan pang mag-exam o mag-medical. Inayos ko lang po agad ang lahat ng requirements ko hanggang sa makapirma na ako ng kontrata at makapagsimula na rin agad. Ang trabaho ko lang ang mag-assist ng mga estudyante ng software app, IT equipment at iba pa. O kaya pag may technical problems sa computer. Tapos iba pang ipinapagawa ng mga professors and IT supervisor ko. Isang araw, pinag-overtime ako ng supervisor ko. May panggabing klase kasi nun at natapos yon ng 7:30. Siyempre masaya ako kasi dagdag sahod yon. So nung matapos na nga sila, nag-ayos na ako agad ng computer. Shutdown, ayos projector, at off ng aircon. Nasa mataas akong building kaya kitang-kita ang bubong ng campus dahil salamin ito. Habang nakatingin sa labas, napansin ko sa refleksyon sa salamin ang tila bulto ng tao. Nung matitigan ko ng mabuti, para itong nakalutang na babae, nakaputi at may sungay. Hindi ko alam, basta yon ang tingin ko. Hindi ako nakagalaw nun sa gulat. Hindi ko din masyadong naaninag ang mukha nito dahil sa nag-aagaw na liwanag at dilim sa refleksyon sa salamin. Pero sigurado akong masama ang tingin nito sa akin. Agad-agad akong lumabas at iniwan ang mga nililigpit ko sa laboratory. Tangina,
Ano yun? Tumakbo ako palayo ng walang lingunan. Naghagdan na lang ako dahil baka sumunod pa sa akin sa elevator yung kung ano man yung nakita ko. 4th floor to basement ang tinakbo ko dahil sa sobrang takot. Habang pababa, nakarinig pa ako ng mga sitsit sa kung saan. Halos sumabog ang puso ko sa takot kasi pakiramdam ko yun din yung babaeng demonyo sa lab kanina. Palakas ng palakas yung sitsit na para bang nakikisabay lang sa pagtakbo ko. Maya-maya, nakarinig na rin ako ng pagtawa ng babae. Yung tawa nito yung parang ang lapit-lapit niya na sa akin at may ibinubulong sa tenga ko. Napasigaw ako nun. Tama na! Ayoko na! Hanggang sa nung pagbaba ko na sa basement, bigla na lang itong nawala. Hingal na hingal akong nagpahinga doon hanggang sa makita ako ng guard na nag-iikot sa campus. May dala din itong flashlight nung lumapit sa akin. Tinanong niya ako, "Sir, okay lang po ba kayo? Kayo po ba yung sumisigaw? Pawis na pawis po kayo Hindi baga kayo gumamit ng elevator?" Ang nasabi ko na lang nun, "Hindi ba dapat kapag ganitong oras nag-iikot din kayo sa taas? Sa 4th o sa 5th floor? May klase pa dun Sir, pasensya na po. Meron kasing babaeng nagpapakita doon Kaya madalas, patay na ang ilaw. Wala din gustong magstay o maglakas loob na mag-ikot ng 7:30. Dagdag pa ni Kuya Guard na ang akala daw nila wala ng tao sa taas. Dahil nakita daw nila akong bumaba na ng building kasabay ng mga estudyante at mga professor na pauwi na. Hindi ko alam kung doppelganger ko na yung nakita ng mga guard. Naisip ko na lang na yun din yung babaeng nagpakita sa akin kanina at ginaya lang ang anyo ko. Hindi ko alam. Yun lang yung naisip ko. Kaya akala siguro nila wala na ngang tao sa building na yon. Hanggang sa araw na ito po ay wala pa rin akong ideya kung sino siya at kung bakit ito nagpakita sa akin. Basta simula nun, ayaw ko nang nag-o-overtime sa milagrosong building na yon. Hello po, Boss Kira. Ako po si Badong. Palayaw ko po. Avid listener niyo po. Hindi po ako pala comment, pero palagi po ako nakikinig ng mga stories na ina-upload mo. Madalas ay nakikinig din ako sa trabaho. Nahawa na nga rin ng iba sa mga katrabaho ko at nakikinig na rin sila sa'yo. Actually, wala po akong nakakatakot na karanasan. Pero may naikwento po sa akin ng isa sa mga katrabaho ko na itago na lang natin sa pangalang Julio. Halos araw-araw po ay inaabot ng 10:00 ng gabi si Julio sa trabaho namin dahil sa kaka-overtime. Bukod po kasi sa marami siyang trabaho, ay wala din naman siyang dahilan para magmadaling umuwi o umuwi pagkatapos ng eksaktong 8 oras sa trabaho. Madalas nga po, naiiwan na lang siyang mag-isa dito. Bihirang-bihira po kasi kaming mag-overtime ng sobra-sobra. Madalas ay hanggang 8:00 lang ang pinakamahabang overtime namin nung mga panahon na yon. Lalo na nung bago-bago pa ako. Marami na po kaming narinig na kwentong nakakatakot dito. Kesyo,
May nagpaparamdam daw, mga kaluluwang hindi matahimik. At ang pinakamadalas daw na magparamdam at kung minsan ay nagpapakita pa ay ang kaluluwa ng babaeng nakaputi. Nung marinig namin yung mga kwento na yun, natatakot kami syempre. Pero sa isip namin baka kwento-kwento lang kaya hindi namin gaanong pinapansin. Hindi pa rin naman kasi namin na-experience. Lalo na si Julio, hindi niya to pinapansin. Dahil nga ilang taon na rin kasi siya doon. At palagi talaga siyang ginagabi. At ni minsan daw ay walang naglakas ng loob na magpakita o magparamdam sa kanya. Takot lang daw ng mga multong yun sa kanya. Hanggang dumating ang isang gabi na nagturo sa kanya na umuwi ng maaga. 9:30 na daw ng gabi nun. Siya na lang mag-isa. Medyo antok na daw siya nun at nagugutom na rin. Kaya napatanong siya sa sarili niya. Uuwi na ba ako? Mamaya na lang. Tapusin ko na to. Last na eh. Pagkasabi daw niya nun, ay biglang may kumalabog ng malakas sa may itaas. Hindi niya sigurado kung anong floor. Basta ang dinig nga niya ay sa taas nagmula yung kalabog na yon. Para bang may bumagsak na isang malaking rolyo ng papel. Yun po kasi yung tinatrabaho namin dito. Stickers. Adhesive papers. So ayun na nga po. Tumawag daw siya nun sa guard. Tinanong niya kung may kasama pa daw siya sa building. Tapos sabi ng guard, wala na daw. At siya na lang daw ang naiwang mag-isa. Tinanong na rin niya kung narinig ba niya yung malakas na kalabog na nagmula sa itaas. Sabi ng guard, wala naman daw. So ibinaba niya na ang tawag at bumalik na sa pagtatrabaho. Inisip niya na lang daw nun na baka mga rolyo lang ng sticker sa warehouse na hindi pa naiayos ni Ramil. Siya po kasi yung warehouse man namin doon. Inisip niya na lang din na baka guni-guni niya lang at baka dala lang ng gutom. Nagpatuloy siya sa pagtatrabaho at isinawalang bahala ang kung anumang kumalabog sa itaas. Maya-maya pa ay nakaramdam siya ng pag-ihip ng malamig na hangin kasabay ng malakas na pagsitsit. Napalingon siya sa pintong nakabukas dahil parang doon nanggaling yung pagsitsit. Pero paglingon niya, wala naman daw siyang nakita. Guard? Ramil? Pagtawag niya sa guard at sa warehouse man. Baka daw kasi nandoon pa ang mga ito o baka nag-iikot yung guard sa buong building para i-check yung mga makina. Kaso walang sumagot. Baka nasa kabilang building. Guard? Malapit na akong matapos. Ako nang magpapatay ng makina ko. Sigaw na lang niya dahil sigurado naman siyang madidinig siya nito. Pero wala pa ring sumagot. Bahagya niyang inilibot ang paningin niya sa buong pwesto namin. Tapos muli siyang napatingin sa may bukas na pinto nang mahagip ng kanyang mata ang isang babaeng nakaputi. Nanlaki daw ang mga mata niya. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Hindi siya nakagalaw. At wala siyang ibang nagawa kundi sundan ng tingin ang babaeng marahang naglalakad sa pasilyo. Hanggang sa tumagos na lang daw ito sa pader at naglahong parang bula. Ilang beses pa siyang napapikit hanggang sa natauhan na siya at makabawi sa pagkagulat niya. Agad siyang nag-ayos ng mga gamit at sinabi sa sarili na, "Tangina, gutom na ata talaga ako ah. Uwi na nga ako. Tatapusin ko lang talaga to." Lakas loob niyang itinuloy ang huling trabaho para sa araw na yon. Nang biglang, "Umuwi ka na. Umuwi ka na. Umuwi ka na." Bulong mula sa kanyang likuran. Nagtindigan ng lahat ng balahibo niya. Mula batok, pababa doon.
Agad niya nang dinampot ang bag niya. Ibinaba ang breaker ng makina niya at saka pinatay ang ilaw. Nagmamadali na siyang lumabas ng building nun. Sabay sabing, "Eto na nga eh, uuwi na." At ayun nga po, Boss Kira. Hindi niya natapos yung huling rolyo ng trabaho niya. At simula din nun, hindi na siya nag-OT ng ganun katagal kapag walang kasama. Yun lang po, Boss Kira. Kapag po may kwento pa akong maibabahagi sa inyo o kapag may na-experience na ako dito, ay isisend ko po ulit sa inyo. Maraming salamat po. Shoutout na lang din po sa mga katrabaho ko dito sa Caloocan. Yun lang po. God bless us all.